Hello mga ka-castle, explore natin tong Birno. Hello mga ka-castle, welcome nga pala dito sa Brno, Czech Republic, ang lugar ng mga pogi at magagandang OFW. Alamin nga pala muna natin ang Czech Republic. Ito nga pala ay nahahati sa dalawang makasaysayang rehiyon, ang Bohemia at ang Moravia. So, ang Brno ay isang lungsod sa South Moravian region ng Czech Republic. At ito ay matatagpuan sa tagpuan ng mga ilog ng Suwitava at ng Izbiratka, at may humigit kumulang ng 400,000 ang naninirahan sa lungsod na ito. At siya nga pala, pangalawa ito sa pinakamalaking lungsod dito sa Czech Republic. At syempre, ang pinakamalaking lungsod dito ay yung kanilang kabisera, ang Prague, Czech Republic. At ang Brno nga pala ay kasama sa 100 na pinakamalaking lungsod ng European Union. Ang lungsod ay sentro ng politika at kultura ng South Moravian region. At syempre, kabilang sa mga pinakabibisitang pasyanan ng lungsod ay ang Spielberg Castle at Fortress at ang Cathedral of St. Peter and Paul sa Petrov Hill. Ito nga pala yung dalawang gusali na nangingibabaw sa cityscape at madalas na inilalarawan bilang mga tradisyonal na simbolo ng lungsod. Ayan mga ka-castle, dumako naman tayo sa Old Town Square ng Brno. Ang tawag nila dito ay Namieste Svobody or sa English, Freedom Square. Ito ang pinakapuso ng lungsod. Kung makikita mo ang iyong sarili na nakatayo sa gitna ng isang Freedom Square, hindi mo maisip na ito ay isang makasaysayang sentro ng lungsod. Ngayon ay napapalibutan ito ng ilang kahangahangang mga gusali. Ang isa dito ay ang House of the Lords of Lipa. At taon-taon, nag-host ito ng maraming event mula sa Easter Market hanggang sa Christmas Market. At ito ang pumukaw sa akin ng atensyon. Hindi mo akalain na isa pala itong astronomical clock na matatagpuan sa Freedom Square. Isa pala itong Blackstone Monument sa Brno. At araw-araw tuwing alas 11 ng umaga, naglalabas ito ng glass marble na pwede mong gawing souvenir. At ang pagtatayo ng orasan na ito, itong magalang 3 taon. At itinayo ito para sa anibersaryo ng paglaban ng Brno sa pagkubkob ng Swedish noong 30 taon na digmaan. Ayan mga ka-castle, ito yung isa pa nilang Old Town Square sa Brno. Ito yung tinatawag nilang Selnyak or sa English yung kanilang vegetable market.
At dito din matatagpuan ang pangunahing Baroque fountain na tinatawag nilang Parnas. At ang fountain na ito ay itinayo pa noong 17th century. Mga kakasel, ito nga pala ang Cathedral of St. Peter and Paul na nangingibabaw sa lungsod ng Brno mula sa tuktok ng Pedrov Hill. Isa nga pala ito sa pinakamahalagang sagradong lokasyon sa Moravia region. Ang katedral na ito ay pinalangan ng Petrov tulad ng isang burol at itinayo ito noong ika-11 at ika-12 siglo. Ang katedral na ito ay nasira sa isang malaking sunog na tumama sa lungsod ng Brno noong 1306 at muli itong itinayo noong ika-15 siglo. Isa din ito sa kamahamanghang katedral dito sa Czech Republic. May nagtataas ang spires at masalimuot ang mga detalye na nagpapakita ng kahalagahan nito sa kasaysayan. Bukod sa nakakamanghang katedral na ito, ay bubungad din ang napakagandang view mula sa Pedrov Hill na kinatatayuan ng katedral. Ang lokasyon na ito ay isang sikat sa pampublikong lugar kung saan may enjoy mo yung paglalakad o pag-upo man lang dahil sa kaaya-ayang tanawin mula sa itaas. Dito mararanasan mo yung kapayapaan at katahimikan dahil sa magandang tanawin. At ito na ang pinakahihintay na lahat, ang Spielberg Castle. Ito yung castle na nasa tuktok ng burol ng Brno. Ang castle na ito ay itinayo pa noong 13th century. At mula 14th century, unti-unti itong naging isang malaking barok na kuta na itinuturing na pinakamalupit na bilangguan sa Austrian Empire. At noong 15th century, binili ng bayan ng Brno ang kastilyo at ginawa itong kuta ng munisipyo. Ang mga kuta ng kastilyo ay tumulong sa Brno na ipagtanggol ang sarili laban sa mga pagsalakay ng Sweden sa panahon ng 30 taon na digmaan. Ang kahangahangang kastilyong ito noong 13th century ay unang nagsilbi bilang isang kuta at pagkatapos ay bilang isang bilangguan para sa mga karaniwang kriminal at mga kalaban ng monarkiya ng Habsburg. Ang kastilyong ito ay isa pala talagang kuta. Napakarami ng ruta na patungo sa kastilyo. Ang kuta na ito ay talagang pinagsilbihan bilang kulungan noong unang panahon. Sa ngayon, ang kastilyo ay hindi na isang lugar ng pagpapahirap. Ito ay ginagamit na sa mga festival event. At sa labas ng kastilyo ay matatanaw mo ang buong lungsod ng Brno. Dito nga ay ma-enjoy mo ang buong tanawin ng lungsod at mas maunawaan mo ang history ng isang lugar. So mga kakasel, ang masasabi ko lang dito, ang kastilyong ito ay isa rin sa pinakamagandang castle dito sa Czech Republic, dito sa South Moravian region. Dahil sa mayaman niyang kasaysayan at sa magandang tanawin na makikita mo yung buong lungsod.
At yun lang po mga kakasel. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hello, shoutout nga pala kay Pinoy Gadget ha. Dito ako ngayon sa Birno, padaan po ulit sa teritoryo mo ha. At maraming salamat po sa nanood sa aking vlog po ngayon ha. Maraming salamat po talaga. Totoo nga po pala talaga ang balita. Puro mga pogit, mga magaganda po ang mga tao dito sa lugar na to. Salamat po. Bye bye.